And time now for the invites coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Okay, the Big Bad Wolf Books presents Nothing Beats a Book Hunt Holiday, Olongapo, September 2025. Share and win merch and VIP pass. Okay. The Big Bad Wolf opens hunting grounds in Olongapo. Okay, and this time we're heading to Olongapo. Yes, they're gonna be here. We're thrilled to share the key information and details on the much-awaited Big Bad Wolf Book Sale Olongapo, happening this coming September 19 to 28 at SMX Convention Center. So catch it. Those who loves books, mga mahilig sa book, September 19 to 28 at SMX Convention Center. Catch it. Shop and Win promo is ongoing up until September 15 only, so malapit nang matapos. You guys better hurry. Spend a minimum 1,000 pesos from any stores in SM City Olongapo Downtown and get the chance to win a staycation treat from our partner establishments at SM City Olongapo Downtown, of course. QQ Ramen is now open at the level 3 of SM City Olongapo Downtown. Starts at only 99 pesos. Masarap na authentic Japanese ramen. QQ Ramen, give it a try. SM City Olongapo Downtown, level 3. Towns of the Month, Kabangan and Iba Zambales. Grab exclusive deals and discounts from participating tenants September 1 to 30 at SM City Olongapo Central. And the best gift for the holidays is the SM gift card, a special gift for you in different denominations. Get them now at your nearest SM store customer service counter. And the Food Fest at SM from September 1 to 30, featuring food treats, food markets event, Foodie Snaps Village, and Eats and Beats. Okay, kainan at kantahan ng Eats and Beats, of course. Check it out. Food Fest at SM City Olongapo Central and Downtown, at all SM malls actually across the nation. Okay, part of the 40 Super Year celebration. Our Home is having the pre-holiday sale up to 80% off plus additional 10% off on different furnitures this whole month of September. Our Home, third level, SM Central. And the Super 40 Super Giveaway, 8 lucky winners of 1 box of cheese rolls, 1 rice meal of choice, and 400 peso cash voucher. Part of the is Dashan Shoes. Grab exclusive deals and discounts from participating tenants at SM City Olongapo Downtown. Just present your ID that says Dashan Shoes. September 1 to 30, okay? SM Home is going to be having the the Smack-tastic Home Sale. September 15 only. So mark your calendars, huh? Okay? Up to 50% off on selected items and extra 10% off on all items using your Smack cards and Smack Prestige. Plus 0% 3 months installment. Your everyday store, the SM Store. Super Spelling Bee will also be happening. Yung mga spelling enthusiasts, yung mga mahilig, magagaling na kids sa spelling. Launch your spelling skills. Register now. September 20, Saturday, 10 a.m., ground level of SM Central. Featuring prizes like college scholarships, laptop, and school supplies, plus up to 50,000 pesos worth of grand prize. And the International Coastal Cleanup of SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown will be happening September 20, Saturday, 7 a.m., Calaklan, Parola. Let's unite for a waste-free future. SM Cares International Coastal Cleanup, September 20. Vibes Massage presents Parking Treats. Present your same-day parking ticket and get exclusive discounts at any of our massage services. Level 3 of SM City Olongapo Downtown, Vibes Massage. Pay your bills every day. Proceed to the second floor near Stationary Bills Counter of SM City Olongapo Downtown. Yung mga payments for government agencies like SSS, LTO, NBI, PhilHealth, yan. Okay, walang ano, no? How about tax? Wala, no? I don't know. I think you guys just inquire. Parang ayoko muna magbayad ng tax. Kayo, gusto niyo pa bang magbayad ng tax? Parang ayoko muna.
Nakakainis. Pinubulsa lang ng mga lekat na politicians at mga nakapwesto sa gobyerno na kasama yung mga kasabwat na contractors. Nakakainis. Okay, so those are the invites for you coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Yan, okay? Oh, by the way, this coming Sunday for the Safari Half Marathon, Subic Bay Safari Half Marathon, I'm gonna be there to be the MC. So magkita-kits po tayo dun, ha? Okay? Pwede ba makiride? Kung may meron ba pupunta sa inyo na may sasakyan? Syempre, kailangan may sasakyan papunta dun. Layo nun eh. Sabayin nyo naman ako. Okay. Also, in addition, I want to invite you guys also to the stand-up comedy night that we're having every Saturday at Acapella Cafe. All right? Alam niyo, tuwing Sabado, yung grupo natin na Zamba Mike, we are being featured every Saturday night, 8 p.m. at Acapella Cafe. Una muna, our group, it's called Zamba Mike. If you guys want to join, yung mga gustong mag-open mic, yung gustong mag-poetry reading, pag open mic, marami yan no? Hindi lang stand-up comedy. Kami, specialty namin stand-up comedy. Pwede rin kayong kumanta, pwede kayong mag-rap, hip-hop, mag-storytelling, pwede. And poetry reading, pwede. Okay? Kung medyo nahihiya kayo, kailangan nyo pa ng additional training, perfect! Okay? Yung ginagawa naman namin sa Acapella Cafe, hindi naman strictly talagang game na performance. No? Training ground din natin yon. Yung mga gustong mag-open mic, no judgment. Basta gusto nyo lang mag-open mic. You don't need to be, it's not very, very, very exclusively serious and game na. Hindi pa naman. Kaya nga parang headquarters natin yung Acapella Cafe. So you guys join us. We do mentoring. Kung nahihiya kayo, pero gusto nyo, di ba? Kung medyo sa tingin nyo, kailangan nyo pang matuto. We do mentoring. And it's all for free. All you have to do is be a member of the, or i-like nyo lang yung Zamba Mike page. Message us. Sabihin nyo, you wanna join? And then punta kayo Saturday, 8 p.m. Ganun lang. Okay? Acapella Cafe is located at Barangay Wawandwe. Okay? Pagsakay mo ng Blue Jeep from the terminal dito sa Olongapo City, baba ka sa munisipyo ng Subic Bay. Not Subic Bay, ng Subic Town. Okay? Tandaan nyo iba yung Subic Bay sa Subic Town. Okay? Subic Bay Freeport sa loob yon, yung tinatawag na loob, yung dating US Naval Base. Subic Town is the town of Subic. Yun. Ang susunod dun, Castilleos na, di ba? Okay, that's the town of Subic. Baba kayo sa munisipyo. Di ba may Corbada na road yun, no? Katabi nun yung malaking gasolinahan di ba? Gasoline station. Tapos may katabi pang yun Ano ba yung katabi nun? McDo ba o Jollibee? Hindi ko maalala Basta yun. Doon kayo bababa sa gas station. Sa harap nun may maliit na street. It's called Burgos Street. Yun, pasok kayo doon. Okay? You're just gonna be a few steps away from Acapella Cafe. Saturdays! 8 p.m. Kita-kits tayo punta kayo this Saturday. Okay? We want you to listen to our brand of comedy, mga original materials, mga pinag-isipan. Yeah. Okay? Kita-kits. Again, Saturday, 8 p.m. I'm excited. Can't wait to see you. Alright? And, yun. Okay? Yung mga nanonood sa amin doon usually, mga, alam mo na, mga nagdi-dinner. They're more than just cafe di ba? Pwedeng umorder ng alam mo na, the cold coffee, hot or cold coffee. May mga pang-dinner din pwede. May like carbonara. Marami pa. Yung ibang nagdi-date doon na nagdi-date, no? Ayan, napapansin namin, may mga nagdi-date doon, no? Alam niyo, dating has changed a lot, no? Noon, di ba, pag nagdi-date tayo, during the older days, past few years lang. Hindi ko sinasabing pagkatagal-tagal na masyado. Di ba dati before, ang lalaki talagang exclusively siya yung nagbabayad, no? Pag nagdi-date. Pero nakikita ko minsan sa Acapella Cafe, babae na yung nagbabayad minsan, no? Parang, iba na yung ngayon, Ibang-iba na, no? It's acceptable na that the women are paying for the dates minsan. Dahil siguro siya yung may trabaho, walang pera yung lalaki or walang trabaho, di ba? Acceptable na ngayon, Dati talagang lalaki lang, exclusive, lalaki lang. Lalaki lang ang nagbabayad. Ngayon, lalaki pala yung kadate mo, pare. Dati may kadate ako, Julia pala yung tunay na pangalan. Akala ko, Julio pala yung tunay na pangalan. Akala ko Julia nung nakilala ko. Yeah. Tsaka
napansin ko lang, no, may teacher kasi na pumupunta ron minsan, mga teachers. Oh, doon sila nagdi-dinner o kaya doon sila parang nagbe-brainstorming. Oh, narinig ko kinikwento nung isa, no. Sinurprise birthday daw siya ng mga students niya. Yung mga teacher, lalo na kung ang estudyante mo, mga grade 1, grade 2, yung mga batang-bata pa talaga, no. Hindi pwedeng magugulatin yung mga yan. Kasi yung kwento niya, di ba? Pagbukas niya ng pinto, surprise! Ayun. Magugulatin. Alam niyo yung mga narinig ng mga bata. Yung mga iniiwasan nating marinig ng mga bata. Kasi magugulatin yung teacher, no? Surprise! So, moral lesson of the story, ang teachers, parang hindi pwedeng magugulatin, no? Or if they are, alam niyong magugulatin, huwag niyong susurpresahin, huwag niyong gugulatin. Narinig ko pa dati, may magtropa nagkita doon, sabing gano'n, no? Yung isa hindi siya maalala parang incidentally, nagkita sila doon. Sabing gano'n isa, we were classmates dati, hindi mo na ba ako naalala? Sabi niya. So, sabi nung isa niyang yung classmate niya before, hindi kita ma-recognize eh. So, sabi niya, kasi noon, medyo mataba ako noon, sabi niya gano'n. Medyo honest yung yung kausap niya, no? Nakainom yata ng konti. Sabi niya, hanggang ngayon mataba ka naman eh. Salbahe, no? Oh, okay. May mga kaibigan din kaming mga Indiano na kumakain doon na naging kakilala namin. May mga pangalan ng Indiano nakakatuwa, no? Yung isang pangalan niya Deepak. Capital D, double E, P-A-K, Deepak. Sabi nung isang kasama niya nung parating siya, Deepak is here. Kala ko nagmumura. Sabi ko, nasa family place po tayo. Deepak is here, sabi niya gano'n. Alam niyo, para makaiwas din sa I suggest para makaiwas sa mga aksidente, kailangan yung mga nakainom, dapat may sariling driving lane, no? 'Di ba may bicycle lane? Dapat meron ding drunk lane. Huwag niyo nga lang itatabi sa bicycle lane, kawawa yung mga nasa bicycle lane. Yung nagbo-bike, no? Okay. On my way there, may nakasabay akong emergency, no? Nagmamadali na fire truck yata 'yon. Fire truck, nagmamadali, nagwawangwang, no? Sabi ko, pareho tayo, nagmamadali. Lunch ko din. Sabi nung nakasakay na, sira ulo, responde to. Naalala ko yung isang cardiologist na na namatay. So di nagpunta yung mga kapwa niya doktor. Ang hiling niya is cremation. Pero yung misis niya ang nag-decide na kung ano yung paglalagyan ng abo niya, di ba? Ang naging desisyon ng nung misis niya is puso na lalagyan ng abo, yung urn, alam niyo yung urn, di ba? Yung pinaglalagyan ng abo pagkatapos i-cremate. Puso ang pinili nung misis niya. Dahil cardiologist siya, di ba? Gumagamot ng puso, mga ganon. So yung isang kasama niyang doktor, natawa. Napatingin sa kanya lahat. Sabi niya, I don't mean to be rude. Natawa lang ako. Kasi naisip ko pag ako namatay, naisip ko yung paglalagyan sa abo ko eh. So natawa siya eh. So nagtaka yung mga yung mga nasa paligid. Sabi nung isa, bakit? Ba't nakakatawa doon pagka naabo ka na tapos yung urn na paglalagyan mo, sabi niya, isa akong gynecologist. Nagets nyo? Medyo yan eh, medyo yung pang nag-iisip yan eh, no? Okay, nagets nyo? Okay. Speaking of doctors, may tropa tayo na pumunta sa doktor.
nagre-request na i-double dose nagre-request siya ng double dose of Viagra. Alam niyo naman yung Viagra, di ba? Kung ano yun. Sabi ng doktor, ito para sa mga hindi nakakaalam huwag kayo basta-basta nagtitake ng Viagra. Pag binasa niyo yung lalagyan niyo, nakalagay doon, may payo doon na consult muna sa doktor. Dahil hindi siya basta-basta tinitake, hindi siya basta-basta iniinom. It's not for everybody. Yung iba may ibang reaction diyan eh. Hindi tayo pare-pareho, no? Okay, so sabi ng doktor, bakit mo pinipilit na i-double dose ko yung Viagra mo? Sabi niya kasi this coming Friday, this coming weekend, darating yung girlfriend ko from abroad, sabi niya. Tapos Saturday naman, makikipagkita sa akin yung ex ko, sabi niya. And then Sunday naman, yung girlfriend ko na nandito, magkikita kami. Tatlo na, iba-iba. So sabi niya, sige, ito-double dose natin. Pero pangako mo pagdating ng Lunes, kasi Friday, Saturday, and Sunday yun, di ba? Sabi ng doktor, pangako mo pagdating ng Lunes, bumalik ka sa akin. Kailangan checkin kita. Baka mamaya may maging masamang effect sa'yo, Kailangan checkin kita. So sumakatwid, dumating yung Lunes. Bumalik siya sa doktor. Pagbalik niya sa doktor, yung kamay niya may brace. Naka-brace yung kamay niya. Tapos parang namamaga, may benda. So sabi ng doktor, anong nangyari dyan sa kanang kamay mo? Sabi niya, walang dumating. Gets nyo? Gets nyo? Walang dumating. Kaya yun, nakabenda yung kamay niya. Pang medyo nag-iisip po yan. Joke. Okay. Hi kay Bin Quijado. Sabi niya, good evening na lang po. Huwag mong nilalang yung good evening. Paano na ang good morning kung walang good evening? Wala ring good afternoon. Wala ring goodbye. Wala ring good boy. Wala ring good vibes. Okay, Kuya Bin? And hello din kay Ate Tess Hernandez from Fukuyama, Japan. Ayan, happy listening. Thank you at naka-tune in kayo, Okay, so we're almost done. We're almost done here, so I'm gonna check yung iba pang greetings and shoutouts natin. Let me double check for you guys. Si Kuya Edwin Bagang and si Kuya Francis Mercado is also there. Naku, wala akong... Kuya Francis, enlighten me. Wala akong, hindi ako nakapanood ng balita kanina. Ano ba ang latest? Mayroon bang bagong pangalang ni-reveal? O may bagong kabulastugan na naman na na-reveal din? O ano ba? Ano nangyari? Ano na balita? I was so busy at work kanina. I didn't have the chance to see what's the latest. Yang iniimbestigahan na yung pa rin flood control project pa rin na lekat na yan, na kinukurakot, dinodokwang, kung anong pinaggagawa ng mga hinayupak ng mga kurakot na yan. Pero ganun pa man, pinagdadasal ko pa rin sila. Sabi, di ba, yung mga taong gumagawa ng hindi maganda, mga kaaway mo, kapitbahay mong salbahe, ganun pa man tao pa rin yan, kaya ipagdasal mo pa rin pala. Sabing ganun, di ba? Pinagdadasal ko sila, sabi ko, yung mga binanggit na pangalan ng Diskaya, yung senador na binanggit ni Hernandez. Pinagdadasal ko sila, sabi ko, Lord, sana madapa. Una ulo, putok puwet. Sino pa ba yung shoutout natin? Wala na ba? Ang konti naman ng nag-like ng video. Dagdagan nyo naman. Okay. Si Kuya Ruel Sason, thank you for sharing the picture, yung endorsement ng Rots PH. Uy, thank you rin sa Rots PH. Thank you for the trust and the confidence, Okay? Alam niyo naman, clothing brand 'yan. Kailangan nila ng gwapo, syempre, na magsusuot ng damit. Sabi nung may-ari ng Rots PH, naku, tama-tama to si DJ Tommy G. Perfect to wear our astig clothing, Rots PH. All right? If you want cool rock and roll ano ba yan? Nabubuyoy ako. Cool rockin' shirts and iba't ibang merch pa, di ba? Trucker caps pala, hindi cups. Trucker caps, yun, there you go.
I need copy na. Even hoodies. Yan, ang gaganda ha. Just visit the Rots PH Facebook page. ROTS space PH. Okay? They just dropped their new designs. May mga bagong design na lumabas. Isa na nga yung suot kong shirts sa look it up on my profile. Okay? Nandoon para makita po ninyo. And visit their Facebook page para sa iba pang designs. Okay? So check it out. Rots PH, ROTS PH. Pwedeng doon na rin umorder via the Facebook page. No? Order na rin kayo doon. Check out the designs. Iba't ibang shirts with beautiful designs. Comfortable shirts. Alright? Mind you. Quality. Quality. Alright? So with that, I'm saying goodbye now. Maraming salamat po. Thank you for joining me and thank you for jamming with me. This has been the Wednesday edition of this radio show. Ba't nawawala ako? Alam ko na. Gutom na ako. Ayun, siguro. Nagugutom na. I'm gonna leave you now with my final song for this radio show. Alright. Here's David Pomeranz with the song Got to Believe in Magic. Requested song. Good evening, maliban kay Bryce. sabi ni Ate Tess Hernandez. Kamag-anak mo yata yun eh. Sabi ni Kuya Bin, sana magtagal yung organisasyon natin, Punki. Pinagkaisang unyon ng kalalakihang inaapi. P-U-K-I. Ay, may N pala. Sorry. P-U-N-K-I. Kasi nang pinagkaisang unyon ng kalalakihang inaapi. Okay. Galit si Ate Tess kay Bryce. Pero even though kapilido mo, no? Pero okay naman kasi nireveal niya si Senador nireveal niya si Senador sino ba yung nireveal niya? Villanueva, tsaka si Jinggoy Estrada. Yan. Pinagalitan daw si Jinggoy nung tatay niya Ito, we have the recording Pakinggan nyo. Ito yung sinabi ni Senator Erap. Dating Senador, dating Presidente Erap kay Jinggoy. Alam mo, Jinggoy, hindi ko nagugustuhan na nadadawit ang pangalan mo dyan sa ganyang korupsyon, ha? Hindi mo ako tularan. Hindi ganyang kalaki yung na-link sa akin noon, yung nabalita sa akin noon na pera. Ang nabalitaan lang, pumunta ako sa casino dahil may event kami doon sa US. Tapos nung nauhaw ako, naghanap kami ng maiinom. Sabi nung bodyguard ko, "Sir, dito tayo. Puhulugan ko ng coins." Hinulugan niya ng coins ngayon, no? Hinulugan ng coins ng bodyguard. Tapos may lumabas na soda. Bumilib si Erap ngayon. Sabi ni Erap, ang galing Huhulugan lang, may lalabas Pengin coins, subukan ko. Sinubukan, naghulog ng coins. Abay, natuwa. Pengi pang coins, hulog pa ako. Sabi nung bodyguard, sir, ang dami na nito Bit niya yung mga lumalabas doon sa machine. Dami na nito, sir, hindi ko na mabit-bit. Sabi niya, pengi pang coins, huwag kang magulo, nananalo tayo. Sir, vending machine po yan, hindi slot machine. Naalala niyo yun? Story rin. Siya. Magpapaalam na ako. Salamat kay Ate Tess Hernandez, Kuya Bin Quijado for joining me in the live stream. Thank you. And everybody else, yung mga hindi ko nakikita yung pangalan. Salamat pa rin, of course. Pasensya na, hindi ko mabanggit yung names nyo dahil hindi kayo nag-i-interact Tingnan mo sila, nag-i-interact. Nabanggit ko yung pangalan. Okay. Sige, here's Got to Believe in Magic, our final song. Music coming from David Pomeranz with this song for now. Tommy G saying, peace! I'm out of here!